Sabado ng hapon, unang araw ng aming shoot. Nagpunta kami sa Navotas para sa isang interview. Ayun ang polis eh. Ito na oh. Pero isang tip ang natanggap namin. Sa hindi kalayuan, dalawang lalaki ang magkasunod na pinatay. Isa dito si Junmar. Sa araw ding ito, naulila sa ama ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Nung mga bandang mga 3:30, mga ganun po. Nagme-merienda po kami, sabi ng kapitbahay namin, may mga pulis daw po. Nung tawagin po sa amin kalaban, nakita nga po namin mga nakabone, tas may dalang baril. Sabi po ng mga tao doon, may patay nakadapa. Eh di tumakbo po ko ron para makichismis. Si Umak, hindi lumapit po ko para tas sabi ng mga tao, padaanin niyo yung kapatid. Nasa kanal po siya, nilaglag sa kanal. Nakita ko po yung tattoo niya sa likod. Nung pumunta ako, wala pa siyang baril. Sabi yung si Umak may baril, nilagyan daw. So, hindi na ako pinalapit. Makalipas ang ilang araw, bumalik kami sa lugar ni Junmar sa Market 3, Navotas City. Hello po, good morning po. Habang naglalakad sa gitna ng mga barong-barong, alam ko nang mula sa mahirap na pamilya si Junmar. Tulad ng marami sa mga una nang namatay sa kampanya kontra droga. Sa gitna ng kalsada, nakaburol si Junmar. Matatagpuan sa ibabaw ng kanyang ataol ang ilang alay para sa masayang pagtawid niya sa kabilang buhay. Pero matatahimik kaya si Junmar kung sa kanyang paglisan, isang pamilya ang nawalan ng maaasahan? Matatahimik kaya siya kung may naulilang anak na lalaking wala nang makakagis ng ama? Sa kanya po kasi kami talaga kumakapit. Sa kanya, siya na lang yung nag-ano sa amin kung may okay lang ba kayo, may kinakain ba kayo, yung pambaon po ng mga bata siya. Isa na namang nagwakas na buhay ang nadagdag sa body count ng madugong drug war. Kampanyang tinatawag ngayong Oplan Double Barrel Reloaded. Pero kapag kasama ka pala sa libing ng isang taong namatay sa isang drug operation, mararamdaman mong hindi lang siya simpleng numero sa statistics. Makikita mo kasi ang pamilyang naiwan niya, kasama na ang mga batang naulila. Isang taon na ang kampanya kontra droga. Pero wala pang datos ang gobyerno kung ilan talaga ang mga batang naulila.
Sa interview ni DSWD Assistant Secretary Hope Hervilla sa pahayagang Inquirer noong Disyembre ng nakaraang taon, sinabi niyang nasa 18,000 ang orphans o ulila sa kampanya kontra droga. Ang basehan niya, ang 6,000 namatay sa Oplan Tokhang at sa vigilante killing nung panahon na yon. At kung ipagpapalagay na bawat isa ay may naiwang 3 anak, na itinuturing na average na bilang ng anak ng pamilyang Pilipino. Ngayon, inihiwalay na ng PNP ang bilang ng mga namatay sa police operation at bilang ng homicide under investigation kung saan napapabilang yung mga drug suspect na namatay sa kamay ng mga nakamaskarang lalaki na tumatarget sa mga addict at pusher. Sa Navotas City nga, 6 ang magkakahiwalay na pinatay na may kaugnayan umano sa droga sa loob lang ng isang magdamag. Pero hindi sa police operation, kundi sa kamay ng mga lalaking may takip sa mukha at nakasakay sa motorsiklo. May nagpaputok po 3 beses habang kumakain po kami. Nakita niyo ba yung bumarel? Nakabonet po siya. Tapos naka-jacket na po. 3 po nakamotor. Sa kamay din ng mga lalaking may takip sa mukha, namatay si Emma Galdones. 35 taong gulang. Dinukot si Emma mula sa kanilang bahay noong May 10 at natagpo ang patay makalipas ang ilang oras. 3 bata ang naiwang ulila sa kanyang pagkawala. Nakikita ang bato, mga bago ko pa po, kasi nang patuyan makikita. Ayaw, makita mo. Hindi ko na yung bato. Sa isang kaanak pansamantalang tumutuloy si Joselito at 3 anak na sina Clarice, 10 taong gulang, Cyrus, 9 taon at Justin, 7 taon. Napilitan kasi silang umalis sa dati nilang tahanan para takasan ang alaala ng pagkamatay ni Emma. Ibig nakita ko lang. Nakita ko, binasa ko, sabi ko, siya nga yun. Isang artikulo na ginupit mula sa dyaryo ang ipinakita ni Joselito sa amin. Tungkol ito sa pagkamatay ni Emma. Pakayang pakawala sa dibdib. Papalakas lang sa akin yung 3 bata niya. Yun nga lang sa balita, isa lamang siyang bangkay na walang pangalan na natagpuan sa Baywalk sa Navotas noong May 11. Ayon sa report, nakuha rin sa crime scene ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Natutulog yung misis ko, inakyat. Pag-akyat nila, hinila nila yung short, sabi ng anak ko. Hinila nila, pinagigising, pinatatayo. Ayun, hanggang sa nag-iiyakan na. Pilit na pinaamin siya na siya raw yung gano'n na hinahanap. Nasaksihan ito ng 2 anak na babae ni Joselito. Nung humihingi ng kasi maikli lang yung short, magpapalit, di lang nila pinayagan. Ginawa ng anak kong isa, hinagis yung pajama. Talagang pilit na lang din ang asawa ko, kinuha nila. Tapos kakausapin lang nila. So si Mrs. tinangay siya ng mga lalaki. Ilan lalaki? Pagkakasabi sa akin ng anak ko, 3 motor, pero 6 nakakatao. Makalipas ang ilang oras, bangkay na nang matagpuan si Emma. Sa isang sulok ng kwarto, nakita naming titig naman sa larawan ng kanyang ina, si Cyrus. Masakit isa ko na mawala sa amin si Mama. Kasi po lagi po kami pinapantay ni Mama kapag natutulog kami. Tapos po, pag umalis si Mama, kinikiss niya na po kami. Kinikis niya kayo? Saan ka ikaw? Saan ka kinikis ni Mama pag aalis si Mama? Sa lips. Kinikis ka ni Mama sa lips. Ikaw? Sa pisngi. Masalimuot man ang naging buhay ni Emma, malinaw na sa mata ng kanyang mga anak, isa siyang mapagmahal na ina.
Ikaw, ano mensahe mo kay mama? Kung naririnig ka ni mama ngayon, ano gusto mo sabihin sa kanya? Sana po, mama, bantayan niyo po kami pag natutulog. Ikaw, Clarice. Ito sabihin ko lang po kailangan. Paglubog ng araw sa isang nakaparadang jeep, naglalagi sina Joselito at 3 bata para hindi makaabala sa isa pang kamag-anak na pansamantalang kumukupkop sa kanila. Nung gabing yon, tunog ng ulan ang naghele sa mga bata. At ang jeepning ito, kanilang kanlungan. Ito ang mga tagpong hindi nakikita ng marami sa atin. Ang kaputol ng kwentong hindi natin naririnig. Ang kwento ng mga ulilang patuloy na nagluluksa. Hello, mga bata. Sige, anong pangalan mo? Cyrus. Ikaw naman, anong pangalan mo? Justin. Para mas maunawaan ang epekto nito sa isang pamilya, sumangguni kami kay Dr. Randy De Llosa, isang psychologist. Tinanong sila ng doktor tungkol sa karanasan nila, saloobin at pananaw, kaugnay sa pagpanaw ni Emma. Ito mga bata, gusto ko rin malaman, no, siyempre nasaksihan niyo yung pangyayari. Anong damdamin niyo o kaisipan tungkol sa mga taong kumuha sa nanay ninyo? Mga tukhang po. Una po sa bahay namin ginising mo si mama. Tapos pinalabas daw po. Ngayon kung naisip mo yung mga mamang yun, ano yung nafe-feel mo? Anong nararamdaman mo? Sana po ano na po sila. Mawala na po sila. So parang nandun na yung galit. Pakinipan ko po mama ko. Parang nakakulay puti po siyang damit. Nakaduster. Nakaduster na puti. And then yung mukha niya? Malungkot po siya. Malungkot. Kung nalulungkot siya, ano kaya yung nalulungkot niya? Ba't kaya siya malungkot? Dahil po sa amin. Bakit kaya? Namiss niya na po kami. Kapag ikaw? Gusto ko po siyang bumalik sa amin. Nafe-feel niyo ba na nandito pa siya or nasa paligid lang siya? Apo. Kasi kagabi, may biglang tulog ko na after 12 o'clock, parang may gumigising sa akin. Sabi ko, alam ko nandiyan ka lang. Sabi ko, pero etong sa 40 days mo, sabay-sabayin na namin pakakawalan ikaw dito sa puso namin para malaya na siya. Malaya ka naman. Kung ang bata ay nagkaroon ng awareness tungkol sa death or kamatayan, mas malakas ang tendency na maging depressed sila or magkaroon ng psychiatric disorder, which means that they will grow up with emotional baggage. Kung si Emma namatay sa kamay ng mga hindi kilalang lalaking nakamaskara, si Junmar namatay sa police operation ayon sa kanyang pamilya. Good afternoon! Para i-follow up ang kanyang kaso at ng isa pang kasabay niyang namatay, nagpunta kami sa Navotas Police Station. Noong June 10. lang po sa desk. Dito ko nalinawang sa police operation nga namatay si Junmar dahil nanlaban umano ito. Junmar Abletes, June 10. Apo. Sir, so far naka-record po ba dyan? Yes ma'am, naka-blatter po. Apo. Ano po yung police operation po ba siya, sir? Ang pagkakaalam ko ma'am, ano po ito, police operation. Ang target po, ito pong alias Jojo Aswang po. Number 1 most wanted po ng Navotas po. Ito pong si Junmar Abletes, kasama siya sa grupo ni Jojo Aswang, alias Based Jojo po ito Aswang. sa record ma'am. Apo. Na ano ko lang po rin. Sir, si Jojo Aswang po ba nahuli? Ang pagkakaalam ko po ma'am, at large po yata ito. Ang bago po natin si
Naghanap kami ng makakausap tungkol sa kaso, pero balik na lang daw kami kinabukasan para makausap ang kanilang hepe. Bumalik nga ako kinabukasan at hiniling na makausap ang kanilang hepeng si Senior Superintendent Allen Ocden. Pinaghintay kami, pero laking gulat namin nang magtatakbo si Ocden palabas ng gusali. So yung pulis na, yung hepe nito, inaabangan natin at alam naman niya na inihintay natin siya. Pero dinaanan niya kami, syempre naka-civilian siya. Tapos nung hinahabol ko na siya, hindi siya tumigil. Bagkos, parang halos tumakbo pa dahil bigla siyang nawala, no? Nakapasok na siya kaagad sa kotse. So, ngayon, wala na yung chief of police, wala na tayong mahinga ng paliwanag kaugnay dun sa dalawang namatay dito sa lugar niya. Ako po kayo na hindi mo kami iwan, kaya po hindi po kayo mamatay. Isang araw na isipan ni Joselito na tuluyan ng lumayo sa kanilang dating tirahan. Lahat ng gamit nilang mag-ama napapaloob sa 2 plastic bag. Sa bagong lugar na lilipatan, umaasa silang maghihilom ang kanilang mga sugat at makapagsisimula silang muli. Sa tulong ng isa't isa, sinisikap ng mga kabataan at kababaihang ito na makalimot. Ayon kay Father Gilbert Villena, sila ang mga pamilya at kaanak ng ilan sa mga namatay sa anti-drug campaign ng gobyerno. Tinutulungan sila ng parokya at ng grupong Rise Up. So, pwede rin mag-drawing tayo ng tungkol sa pamilya natin, sa nakikita natin sa paligid. Okay lang ba yun? Kung may 5,000 dyan, ilang kabataan ang mayroon dyan? So paring pwede mong punuin ang isang gymnasium. Ganun ang klaseng henerasyon mayroon tayo na in the future na apektado nitong war on drugs. At anong klaseng lipunan tayo kung saan hindi natin tinutulungan yung mga kabataan, yung mga naiiwan? Gusto ba natin na mas marami pang kabataan na mapunta sa kalsada, maging street children, magiging violent, magiging problema sa susunod na henerasyon? Nakakatulong ba sa inyo yung ganito, yung nagko-color kayo, nagkikita-kita kayo? Paano? Sa paanong paraan? Pag nagkukulay kayo, anong naiisip nyo? May naalala kayo? Oo. Ano? Ako din. Si Papa? Naalala mo? Ikaw? Naalala mo si Kuya mo? Yung kuya ko, papa niya. Papa ko din. Papa mo rin? Naalala mo siya? Hindi ko din. Yung papa ko. Hindi ko na rin. Ano to? Ano ba to? Tao. Tao. Ina-chat siya. Pero, ha? Binabarin. Binabarin. Bakit red? Magdalo daw po dugo. Dugo ito. Isa sa tinutulungan ni Father Gilbert ay isang batang nakita ang pagkamatay ng kanyang nanay at tatay sa kamay ng vigilante killer. Itago na lang natin siya sa pangalang Ninya. Napaka-barbaric yung mga pangyayari na yun dahil pinatay mismo sa harap niya una yung tatay at nakikiusap pa siya na
Huwag na yung nanay ko. Okay na lang yung tatay ko kasi marami pa kami. Siya mismo ang kanlong-kanlong niya yung nanay niya at nakita na yung butas sa ulo ng kanyang nanay. So very po violent po yung nangyayari kay Ninya. Pati yung mga kapatid mo, ilan ka naman? 7. Nung namatay na si nanay at tatay, ano na? Ano po, medyo na-miss tapos nagkaiwalay-walay kami, gano'n. Paano nagkaiwalay? Natiyak po kami. Pakiramdam mo ba, iba ka sa ibang bahay? Para kasi, sabi nila, matured na yung isip ko, gano'n. Marahil, hindi naiisip ng marami sa atin na ang pagkamatay ng libo-libo sa ilalim ng kampanya kontra droga ay nagdudulot din ng ilang problema sa lipunan. Sa aming pakikipag-usap sa naiwang pamilya at ilang eksperto, ito ang nalaman namin. Nagdudulot ito ng trauma sa mga bata at iba pang miyembro ng pamilya. Napipilitan silang umalis sa kanilang komunidad dahil sa takot. Lalo silang nasasadlak sa hirap dahil kadalasan breadwinner ng pamilya ang namamatay. Dahil sa kahirapan at pagkamatay ng magulang, may magkakapatid na nagkahiwa-hiwalay na. Kung mahirap ang buhay, maaaring maakit din sila sa droga o kaya ay masangkot sa krimen. Kaya sa pagtatapos ng bawat sesyon, pinapalakas ni Father Gilbert ang loob ng mga bata at kanilang mga kaanak. Huwag po tayong mawala ng Dito ko rin nakilala ang mga nanay ng ilan sa napaslang sa Barangay Bagong Silangan. Sa lahat ng ito, 3 sa mga nanay ang nagsabing wala silang natanggap na tulong mula sa gobyerno. Pero meron din namang isang nagsabi na nakatanggap siya ng 4,000 pisong ayuda para sa pampalibing. Magkano kailangan nyo i-raise para sa punerarya tsaka pagpalibing? 45,000. 45. Kayo po? 35. Mga ganun. Siguro nasa mga 60,000. Pinuntahan ko ang Department of Social Welfare and Development para hingan ng paliwanag. Ito na yung ikalawang araw ng pagpunta ko sa DSWD pero wala talaga opisyal na gustong humarap sa camera para magpa-interview. Merong isang opisyal na nag-explain sa atin na wala kasi talaga silang programa na nakatutok talaga doon sa mga pamilyang naiwan, no, ng mga namatay sa ilalim ng war against drugs ng administrasyon. Ang meron daw sila itong mga existing programs para sa mga mahihirap. Sa ika-40 araw ng pagkamatay ni Emma, dumalaw sa sementeryo si Joselito at kanyang 3 anak. Sa kulturang Pilipino kasi, ito ang araw ng pag-alis sa lupa ng kaluluwa ng pumanaw. Nagpunta ang mag-aama para magpaalam kay Emma. Dito na kami, ma. Alam mo, kung nasang lamang yun, ma. Malaya na kita pinakakaulan. Malaya ka na rin pinakakaulan ng mga anak mo, kung sino mga nagpamahal siya, ma. Para hindi ka na mahirapan, kung saan ka man naroon yun, ma. Nalalaya ka na namin, ma. Kahit mahirap tanggapin, tatanggapin namin ng maluwag. Sa puso namin, ma. Napakawalan ka na namin. Pero paano mo nga ba ipapaliwanag sa isang batang kailangan na niyang simulang kalimutan ang kanyang ina? Na hindi na niya mararamdamang muli ang yakap at halik nito. Sinimulan na nga ng Commission on Human Rights ang pag-aaral kaugnay sa mga naulila ng kampanya kontra droga. Noong Marso,
Sinimulan na rin ang diskusyon tungkol dito ng iba't ibang organisasyon. Siguro mas importante talaga yung psychosocial, no? To hanapin yung mga children na yun and to give them psychosocial services para mag-deal with the trauma. Ialis na natin yung tanong kung ano ba, guilty ba yung kanyang tatay, ano ba yung serbisyo na binibigay ng LGU. Arboreal assistance available for these victims, especially kung hindi naman talaga nila kayang bumili ng kabaong para sa kanilang mga pamilya. Naniniwala ang CHR na ang mga naiwang pamilya ng mga namatay sa kampanya kontra droga dapat kalingain ng gobyerno. Are these children of the state's responsibility? No, definitely. Definitely. Lahat naman yun eh. And even access to justice is state responsibility. 40 araw pa lang ang lumipas mula nang mawalan ng ina ang mga batang ito. Kaya marahil tila napakahirap ng kahilingan ng kanilang ama. Nawalan na rin ako ng ina. Alam kong mahirap ko mawala sa yakap ng pagluluksa sa loob lang ng maikling panahon. Gustuhin ko mang pag-aani ng kanilang loob. Alam ko ring marami pa silang iluluha. Kaya naman napahanga ako na sa kabila ng pighati, sinubukan ngang magpaalam ng mga bata sa kanilang ina. Tanggap na po namin Tanggap na namin mo. Nawala ka na. Nawala ka na, ma. Nawala ka na, ma. Tanggap na natin, nawala ka na, ma. Tanggap na natin, talagang wala na. Ang natagpo ang bangkay na walang pagkakakilanlan, nakalibing sa puntod na walang pangalan. Wala pa ring pambili ng lapida si Joselito, kaya isang pansamantalang palatandaan ang iniwan niya para sa isang minamahal na habang buhay nang hindi makikita. Noong araw ding yun, pagkagat ng dilim, 6 ang magkakasunod na pinatay sa Navotas sa loob lang ng isang magdamag. Isang bata ang naulila nung gabing yun. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.